Hindi mo dapat hinukay ang lupa dahil may nakabaon na hindi para sa'yo. Sa isang probinsya sa Quezon, isang pamilya ng Eblay ang bumili ng murang lupa, ngunit sa unang gabi pa lang, may humihila na sa paa nila mula sa ilalim ng sahig. Mang Tony, Eblay sa Dubai, 45 anos, bumili ng lupa para retirement. Aling Rosa, asawa, 42, nanay na takot sa probinsya. Jessa, anak, 16 na, vlogger na nag-document sa TikTok. Kuya Ruel, kapatid ni Tony, taga-probinsya, may lihim na kaalaman sa lupa. Guys, may something sa ilalim ng bahay, parang may humihila sa paa ko. Kabanata 1, Yenji unang haplos ng lupa. Sa isang liblib na baryo sa Bondok Peninsula, Quezon, kung saan ang hangin ay laging may amoy ng alat at putik, nakatayo ang isang lumang nipa hat na bagong gawing bahay. Ang lupa sa paligid nito ay parang buhay na balat ng mundo. May mga ugat na nakabitin sa ibabaw, parang mga daliri na gustong humila pababa. Dito na nagpasya si Mang Tony na magtayo ng kanilang pangarap na tahanan pagkatapos ng 12 taon sa Dubai. Si Mang Tony, 45 anyos, payat na parang poste ng kuryente, ay may mga mata na laging nakatingin sa malayo, sa langit ng disyerto na iniwan niya, sa buhangin na nagbigay sa kanya ng pera, at sa mga pangako na sinabi niya sa kanyang asawa tuwing gabi sa video call. Rosa, babalik ako. May lupa na tayo. May harding. May mangga. Si Aling Rosa naman, 42 anyos, ay may mga kamay na laging basa ng sabon at pawis. Sa Saudi siya nagtatrabaho noon bilang kasambahay, at ngayon, sa wakas, ay makakauwi na siya sa Pilipinas. May bitbit siyang maliit na supot ng mga buto ng rosas na binili sa peleng ng Riyadh. Para sa hardin natin, sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang lupa. Kasama nila si Jessa, 16 na anyos, anak nilang bunso. Si Jessa ay may cellphone na laging nakadikit sa kamay, at sa bawat hakbang niya sa bagong lupa, ay may live stream. Guys, welcome to our new home. Grabe, parang horror house to. Pero Kit, sabi niya habang itinitutok ang kamera sa lumang puno ng kaimito na parang nakayuko sa harap ng bahay. At si Kuya Ruel, kapatid ni Mang Tony, 48 anyos, taga-baryo, may balbas na parang damo at mga mata na laging nakatingin sa lupa. Siya ang nag-alok ng lupa. Murang-mura to Tony. 5 hektarya. May sapa pa sa likod. Pero, at tumigil siya, parang may sasabihin pero umiling na lang. Basta, maganda to para sa pamilya. Unang araw, ang araw ay nakapako sa kalangitan at ang init ay parang kumot na basa. Si Mang Tony ay abala sa pagbubungkal ng lupa gamit ang pala. Dito ko itatanim ang mangga, sabi niya habang hinuhukay ang isang butas. Ang lupa ay madilim, basa at may amoy na parang bulok na itlog. Grabe! Parang may patay na hayop dito, sabi niya pero tumawa na lang. Si Aling Rosa naman ay nasa loob ng bahay, naglilinis. Ang sahig ay gawa sa kawayan, at sa ilalim nito ay may mga puwang nakita ang lupa. Habang nagpupunas siya, napansin niya ang isang maliit na butas sa sulok. May parang hangin na lumalabas, malamig pero may amoy. Tony, may butas dito sa sahig, tawag niya. Si Jessa ay nasa labas, naglalive. Guys, look at this tree. Arang may mukha, oy. Sabi niya habang itinitutok ang kamera sa puno ng kaimito. Sa screen ng cellphone, may mga netizens na nagko-comment. Grabe, parang may meta yang puno. Jessa, wag ka diyan, creepy. Baka may aswang diyan haha. Si Kuya Ruel ay nakaupo sa labas, nanonood. May hawak siyang tabako. At ang usok ay parang ahas na umikot sa kanyang mukha. Jessa, wag mong kukunan yang puno. Bawal yan, sabi niya, pero mahina lang ang boses, parang bulong. Unang gabi, ang buwan ay bilog na bilog, at ang liwanag nito ay parang gatas na natapon sa lupa. Ang pamilya ay nagsalo-salo sa hapunan, adobong manok, kanin, at mangga na binili sa bayan. Sa wakas, magkakasama na tayo, sabi ni Mang Tony habang hinahawakan ang kamay ni Aling Rosa. Si Jessa ay nasa kanyang kwarto,
isang maliit na silid na may kawayan na dingding. Naglalib pa rin siya. Guys, first night sa bagong bahay. Grabe, ang tahimik dito. Parang may, at biglang tumigil. May narinig siyang tunog sa ilalim na kama. Kiarake, parang may humihila sa kawayan. Guys, may sumating sa ilalim ng kama ko, sabi niya at itinitutok ang kamera sa sahig. Sa screen, makikita ang isang maliit na kamay. Maliit, pero may mahabang kuko na lumalabas sa butas sa sahig. Dahan-dahan nitong hinawakan ang paa ni Jessa. Ay! Sigaw ni Jessa at nahulog ang cellphone. Sa labas, si Mang Tony at Aling Rosa ay biglang tumakbo. Jessa, anong nangyari? Si Kuya Ruel ay nakatayo sa pinto, nakatingin sa lupa. Hindi niyo dapat hinukay ang lupa, sabi niya, at ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa butas ng kawayan. May nakabaon diyan at hindi sila dapat ginising. Sa ilalim ng bahay, ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Parang may huminga, parang may buhay. At sa gitna ng dilim, may mga mata na nagmulat, pula, basa at puno ng gutom. Ang unang haplos ng lupa ay hindi haplos. Ito ay yakap. At hindi ito para sa kanila. Kabanata 2, Yenji unang biktima. Pagkatapos ng sigaw ni Jessa, ang buong bahay ay parang nabuhay sa takot. Ang mga kawayan sa dingding ay nagsimulang umungal, parang may hangin na dumadaan sa mga butas, pero walang bintana na nakabukas. Si Mang Tony ay unang nakarating sa kwarto ng anak. Ang kanyang mga paa ay parang tumatakbo sa sariling takot. Jessa, anong nangyari sa iyo? Sigaw niya habang binubuksan ang pinto na parang may sariling buhay. Si Aling Rosa ay sumunod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lampara na gawa sa lumang bote ng beer. Ang liwanag nito ay dilaw na dilaw, at sa bawat hakbang niya, ang anino sa sahig ay parang sumasayaw, mahaba, hayat, at may mga daliri na masyadong marami. Si Kuya Ruel ay nanatili sa labas, nakasandal sa poste ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lupa na parang may nakikita siyang hindi dapat makita ng iba. Sa loob ng kwarto, si Jessa ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang cellphone ay nakahandusay sa tabi niya. Ang screen ay basag na parang mukha ng salamin na nabasag ng takot. Papa, may humila sa paa ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay parang bata na natatakot sa dilim. May kamay, maliit, pero matigas, parang buto. Si Mang Tony ay lumuhod, hinawakan ang paa ng anak. May 3 guhit na pulang-pula sa balet ni Jessa, parang ginapos ng kuko. Walang anuman to, sabi niya, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Baka nakatusok ka lang sa kawayan. Pero alam nilang lahat na hindi iyong kawayan. Ang kawayan ay hindi may pulso. Si Aling Rosa ay lumapit sa butas sa sahig kung saan lumabas ang kamay. Ang butas ay maliit lang noon, pero ngayon ay parang bibig na nakanganga. May amoy na lumalabas, amoy ng lupa na basa, ng dugo na matagal nang natuyo, ng mga bulaklak na nalanta sa libing. Tony, tingnan mo to, sabi niya at itinuro ang isang bagay na nakasabit sa gilid ng butas. Isang piraso ng tela, puti, pero madumi, at may sulat na parang dugo. Huwag kayong magsalita ng pangalan namin. Si Kuya Ruel ay pumasok sa wakas. Ang kanyang mga paa ay parang mabigat na mabigat. Hindi niyo dapat tinitingnan yan, sabi niya at tinakpan ang butas ng isang lumang banig. May mga bagay dito na hindi para sa mga buhay. Pero huli na, ang lupa ay nagsimulang gumalaw muli, parang may huminga sa ilalim ng bahay. Kinabukasan, ang araw ay mataas na, pero ang bahay ay parang malamig pa rin. Si Aling Rosa ay nagluluto ng almusal, sinangag na kanin, itlog at adobong manok na natira kagabi. Habang hinihiwa niya ang sibuyas, napansin niya ang isang kakaibang haplos sa kanyang likod. Parang kamay ng bata, malamig, basa at mabigat. Jessa, ikaw ba yan? Tawag niya pero walang sumagot. Lumingon siya, wala namang tao. Pero ang haplos ay naroon pa rin, dahan-dahang bumababa sa kanyang baywang, parang may gustong sumama sa kanyang damit. Tony, sigaw niya at nahulog ang kutsilyo. Ang sibuyas ay nakalat sa sahig,
At sa gitna ng mga piraso, may isang bagay na lumitaw, isang maliit na buto, puti, at may ngipin na maliit. Arang buto ng daliri ng bata. Saan galing to? Tanong niya, pero si Mang Tony ay nasa labas, abala sa paghuhukay ng hardin. Sa hardin, si Mang Tony ay naghuhukay ng butas para sa puno ng mangga. Ang pala niya ay tumama sa isang bagay na matigas. Bato siguro, sabi niya, pero nang hinukay niya ng mas malalim, natagpuan niya ang isang bagay na hindi bato, isang paa ng manok, pero walang katawan. Ang paa ay sariwa pa, may dugo pa sa mga kuko, at ang mga daliri ay nakabuka, para may hinintay na humila. Sa paligid nito, may iba pang mga paa, 5, 6, 7, lahat ay walang katawan, lahat ay nakabaon sa lupa na parang inilibing ng buhay. Ruel, tingnan mo to, tawag niya, pero si Kuya Ruel ay nasa malayo, nakatayo sa ilalim ng puno ng kaimito, may hawak na isang supot ng dugo ng manok. Hindi mo dapat hinukay yan, Tony, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. May mga bagay dito na kailangang pakainin. Sa tanghali, si Jessa ay nagising mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang paa ay masakit pa rin, at nang tiningnan niya ang kanyang cellphone, ang live stream kagabi ay may 10,000 views na. Ang mga comments ay puno ng takot. Jessa, umalis kayo diyan. May aswang diyan, true story. Parang yung kwento ng lola ko sa Quezon. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang isang video na nagplay sa kanyang gallery. Isang video na hindi niya na-record. Sa video, si Jessa ay natutulog at sa ilalim ng kanyang kama, may mga kamay na lumalabas, mga kamay ng mga bata, hayat, mahaba ang kuko, at may mga mata na pula na nakatingin sa kanya. Ang mga kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang katawan, hinawakan ang kanyang lig, at may isang bulong. Kami ang mga anak ng lupa. Pakainin ninyo kami. Nang gabing iyon, ang pamilya ay nagsalusalo muli, pero ang hapunan ay tahimik. Si Mang Tony ay tahimik, si Aling Rosa ay tahimik, si Jessa ay tahimik. Si Kuya Ruel lamang ang nagsalita. May ritual tayong gagawin bukas, sabi niya. Kailangan nating pakainin ang lupa, o kakainin nito tayo. At sa ilalim ng bahay, ang lupa ay nagsimulang umungal muli. Parang may gutom, parang may galit. At ang unang biktima ay hindi si Jessa, hindi si Aling Rosa, hindi si Mang Tony. Ang unang biktima ay ang katahimikan ng pamilya. At hindi ito ang huli. Kabanata 3, Yenji Lihim Essay Ilalim ng Bahay. Sa ikatlong araw, ang bahay ay parang hindi na bahay. Ito ay parang katawan na may sariling tibok ng puso. Ang mga kawayan sa dingding ay nagsimulang umungal tuwing may hangin, at ang hangin ay laging malamig, kahit na ang araw ay nakapako sa kalangitan na parang apoy na hindi namamatay. Ang lupa sa paligid ng bahay ay nagsimula magkaroon ng mga bitok, hindi lang mga bitak ng tagtuyot, kundi mga bitak na parang bibig na nakanganga, na parang may gustong sumigaw mula sa ilalim. Si Mang Tony ay hindi na makatulog. Sa bawat oras ng gabi, naririnig niya ang tunog ng paghuhukay, kearake, para may pala na gumagalaw sa ilalim ng sahig. Rosa, naririnig mo ba yan? Bulong niya sa kanyang asawa, pero si Aling Rosa ay nakapikit na, pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Hindi ko na naririnig, Tony. Pero nararamdaman ko, sagot niya, at ang kanyang boses ay parang pepel na pinunit. Si Jessa ay hindi na gumagamit ng cellphone para mag-live. Ang kanyang kamera ay nakapatay na, pero sa bawat oras na tinitingnan niya ang screen, may mga anino na gumagalaw sa likod niya. Mga anino ng mga bata na walang mukha, pero may mga mata na pula na parang dugo. Papa, may mga bata sa ilalim ng bahay, sabi niya isang umaga, habang kumakain ng almusal. Ang kanyang mga mata ay may mga bilog na itim, at ang kanyang paa ay may mga guhit na parang ginapos ng kuko na hindi na nawawala. Si Kuya Ruel ay laging nasa labas, nakatayo sa ilalim ng puno ng kaimito. May hawak siyang supot ng dugo ng manok, sariwa, mainit pa, at may amoy na parang metal. Kailangan nating maghanda, sabi niya,
at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. May mga bagay dito na hindi na makukontento sa dugo ng hayop. Sa tanghali na ikatlong araw, nagpasya si Mang Tony na maghukay sa ilalim ng bahay. Kailangan nating malaman kung ano yung tunog na yan, sabi niya, at hinawakan ang pala na parang sandata. Si Aling Rosa ay sumama, hawak ang isang lumang flashlight na gawa sa plastic na dilaw. Si Jessa ay nanatili sa labas, pero ang kanyang mga mata ay nakadikit sa butas sa sahig na parang bibig na hindi na nakakalimutan. Ang ilalim ng bahay ay madilim, basa, at may amoy na parang libingan na matagal nang hindi binubuksan. Ang lupa ay malambot, arang espongha na may tubig, at sa bawat hakbang ni Mang Tony, may tunog na plok, plok na parang may dugo na lumalabas. Rosa, hawakan mo to, sabi niya at ibinigay ang flashlight. Ang liwanag ay tumama sa isang bagay na puti, isang buto, maliit, payat, at may ngipin na maliit na parang ngipin ng bata. Tony, bata to, bulong ni Aling Rosa at ang kanyang boses ay nanginginig. Hinukay pa ni Mang Tony at lalong lumalabas ang mga buto ng mga daliri, mga buto ng mga paa, mga buto ng mga kamay na parang gustong humawak. At sa gitna ng mga buto, may isang bagay na hindi buto. Isang maliit na krus na gawa sa kahoy, pero may mga kuko na nakapako sa gitna. Ang krus ay basag, at sa ilalim nito ay may sulat na parang dugo. Kami ang mga anak ng lupa. Huwag ninyo kaming kalimutan. Ruel. Ano to? Sigaw ni Mang Tony, at si Kuya Ruel ay pumasok sa ilalim ng bahay. Ang kanyang mga paa ay parang mabigat na mabigat. Hindi mo dapat hinukay yan, Tony, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga butas ng kawayan. Noong 1970 may pamilya dito na pinatay ng mga tao. Isang pamilya at tumigil siya, parang may sasabihin, pero umiling na lang. Isang pamilya na hindi dapat pinatay. Inilibing sila rito, buhay pa. Si Aling Rosa ay lumuhod, hinawakan ang krus. Mga bata to, Ruel. Mga bata, sigaw niya, at ang kanyang mga luha ay nahulog sa lupa. Ang lupa ay sumipsip ng mga luha, parang uhaw. Bakit nila inilibing ang mga bata? Si Kuya Ruel ay tumingin sa malayo. Dahil sa takot, dahil sa inggit, dahil sa pera. Ang lupa na to ay may sumpa. Ang pamilya na yon ay may aswang sa dugo. Inatay sila ng mga tao, inilibing buhay, pero hindi sila namatay. Naghintay sila, at ngayon, naghihintay pa rin sila. Sa gabi na ikatlong araw, ang pamilya ay nagsalusalo muli, pero ang hapunan ay walang lasa. Si Mang Tony ay tahimik, si Aling Rosa ay tahimik, si Jessa ay tahimik. Si Kuya Ruel lamang ang nagsalita. May ritual tayong gagawin bukas, sabi niya. Kailangan nating mag-ale o kakainin nito ang buong pamilya. At sa ilalim ng bahay, ang lupa ay nagsimulang umungal muli. Parang may gutom, parang may galit. At sa gitna ng dilim, may mga mata na nagmulat, pula, basa at puno ng paghihintay. Ang lihim sa ilalim ng bahay ay hindi na lihim. Ito ay simula pa lamang. Kabanata 4, Digmaan na Albularyo. Sa ika-4 na araw, ang baryo ay parang natutulog sa takot. Walang mga bata na naglalaro sa kalsada. Walang mga manok na tumilawk, walang mga aso na tumataho. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang amoy ng dugo at usok mula sa isang libingan na hindi pa natatapos. Ang bahay ng pamilya ay nakatayo na parang bangke. Ang mga kawayan sa dingding ay nagsimulang magdugo ng katas na itim, at ang lupa sa paligid ay may mga bitak na parang mga ugat na gustong umakyat sa ibabaw. Si Mang Tony ay hindi na makakain. Ang kanyang mga mata ay may mga bilog na itim, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig tuwing hawak niya ang pala. Rosa, kailangan nating tawagan ang albularyo, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang pepel na pinunit. Si Aling Rosa ay nakaupo sa sulok, hawak ang lumang krus na natagpuan sa ilalim ng bahay. Tony, hindi na natin kaya to. May mga bata sa ilalim, at hindi sila mga ordinaryong bata. Si Jessa ay nasa kwarto,
nakapikit, pero ang kanyang mga paa ay may mga guhit na parang ginapos ng kuko na hindi na nawawala. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang mga bulong ng mga bata, "Akainin ninyo kami, o kakainin namin kayo." At sa bawat bulong, ang kanyang paa ay sumasakit, parang may humihila pababa. Si Kuya Ruel ay nasa labas, nakatayo sa ilalim ng puno ng kaimito. May hawak siyang supot ng dugo ng manok, pero hindi na sapat. Ang dugo ay natuyo na, at ang lupa ay uhaw pa rin. "Kailangan nating maghanda," sabi niya, at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Darating na ang albularyo, pero hindi siya magiging sapat. Sa hapon ng ika-4 na araw, dumating si Mang Tano, ang huling albularyo ng baryo. 70 anyos, payat na parang poste ng kuryente. May balbas na puti na parang ulap, at mga mata na parang butas na nakakakita sa kabilang mundo. May bitbit siyang isang lumang bayong na gawa sa abaka, at sa loob nito ay may mga bagay na hindi ordinaryo. Isang anting-anting na gawa sa buto ng aswang, isang boteng puno ng langis na may dugo ng virgin, at isang kampilan na may ukit na mga orasyon sa lumang Tagalog. "Tony, Rosa, Jessa," sabi niya, at ang kanyang boses ay parang dagundong ng kulog. "Hindi niyo dapat hinukay ang lupa. May sumpa dito na hindi para sa mga buhay." Hinawakan niya ang krus na natagpuan sa ilalim ng bahay. Ito ang krus ng pamilya ng aswang. Inilibing sila rito noong 1970s. Buhay pa. Ang mga bata, sila ang pinakamalala. Si Mang Tano ay nagsimulang maghanda ng ritual. Una, ginawa niya ang tawas, isang ritual gamit ang kandila at aluminyo. Hinawakan niya ang kandila, at habang natutunaw ang aluminyo, lumitaw ang isang mukha sa ibabaw ng tubig, isang babaeng aswang na may korona ng bulaklak na itim, at mga mata na pula na parang dugo. Siya ang reyna, sabi ni Mang Tano. Siya ang naghihintay sa ilalim, at siya ang nagpapakain sa mga anak niya. Pangalawa, ginawa niya ang orasyon sa lupa. Naglagay siya ng asin sa paligid ng bahay, at nagsimulang umawit ng mga orasyon na hindi na naririnig sa baryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas kayo sa lupaing ito. At habang umaawit siya, ang lupa ay nagsimulang umuungal, parang may sumasagot mula sa ilalim. Ang mga bitok ay nagsimulang magdugo ng itim na likido, at ang amoy ay parang bulok na karn. "Ruel, tulungan mo ako," utos ni Mang Tano, pero si Kuya Ruel ay nakatayo lamang, ang kanyang mga mata ay nakapako sa lupa. "Hindi ko na kaya, Mang Tano," sabi niya, at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga butas ng kawayan. "Ako ang nagbibigay ng dugo tuwing hating gabi. Ako ang nagpapakain sa kanila, para hindi nila kunin si Jessa." Biglang tumigil ang orasyon. Si Mang Tano ay lumingon kay Kuya Ruel. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. "Ano ang ibig mong sabihin?" sigaw niya. "Ikaw ang nagpapakain sa sumpa." Si Kuya Ruel ay lumuhod. Ang kanyang mga luha ay nahulog sa lupa. "Noong bata pa ako, apo ako ng pamilya ng aswang. Inilibing sila rito, pero hindi sila namatay. Naghintay sila. At nang bumili kayo ng lupa, kailangan kong pakainin sila, o kakainin nila ang buong pamilya." Si Mang Tuni ay lumapit. Hinawakan ang lig ni Kuya Ruel. "Traitor ka. Pamilya mo kami," sigaw niya, pero si Mang Tano ay huminto sa gitna. "Hindi siya traitor, Tony. Siya ang tagapag-alada. Pero ngayon, kailangan nating tapusin ito." Sa gitna ng ritual, ang lupa ay nagsimulang bumuka. Lumitaw ang mga kamay ng mga bata, payat, mahaba ang kuko, at may mga mata na pula. Ang mga kamay ay humila kay Kuya Ruel pababa, at ang kanyang sigaw ay parang hangin na nawala sa dilim. "Tulungan ninyo ako," sigaw niya, pero huli na, ang lupa ay sumara, at si Kuya Ruel ay nawala. Si Mang Tano ay ginamit ang anting-anting, isang buto ng aswang na may ukit na krus. "Sa ngalan ng Diyos," sigaw niya, at sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Ang mga kamay ay nawala, ang lupa ay tumigil sa pag-ungal, at ang bahay ay naging tahimik. Pero sa dilim, may isang kamay na nakatakas.
Isang kamay na may korona ng bulaklak na itim. At ang kamay na iyon ay may pangalan. At ang digmaan ng albularyo ay hindi pa tapos. Kabanata 5, Yenji pagbabalik ng sumpa. Pagkatapos ng ritual ni Mang Tano, ang bahay ay naging tahimik, isang katahimikan na parang libingan na natatakpan ng nayebi. Ang mga kawayan sa dingding ay tumigil sa pag-ungal. Ang lupa sa paligid ay hindi na nagbubukas ng bibig, at ang amoy ng dugo ay nawala na parang panaginip na natunaw sa umaga. Si Mang Tony ay nakaupo sa labas, hawak ang pala na parang sandata na hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga kamay ay may mga guhit na parang ginapos ng kuko ni Kuya Ruel. Si Aling Rosa ay nasa loob, naglilinis ng bahay na parang may gustong kalimutan. Ang krus na natagpuan sa ilalim ng bahay ay nasa altar ng gayon, kasama ang mga kandila na hindi na nakasindi. Tony, okay na ba tayo? Tanong niya, pero ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa butas ng kawayan. Si Ruel, nawala na, pero parang may kulang pa. Si Jessa ay nasa kwarto, nakahiga, pero ang kanyang mga paa ay hindi na masakit. Ang mga guhit ng kuko ay nawala na, pero ang kanyang panaginip ay puno pa rin ng mga bulong. Hindi pa tapos, at sa bawat bulong, nararamdaman niya ang haplos na malamig na kamay sa kanyang lig. Si Mang Tano ay nakaupo sa ilalim ng puno ng kaimito, hawak ang anting-anting na gawa sa buto ng aswang. Ang anting-anting ay mainit pa, parang may sariling tibok ng puso. Hindi pa tapos ang sumpa, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang dagundong ng kulog. May nakatakas, isang kamay, isang reyna, at siya ang magbabalik. Sa ikalimang araw, ang pamilya ay nagsimulang magplano ng pag-alis. Aalis na tayo, Rosa, sabi ni Mang Tony. Ibenta na natin ang lupa. Hindi natin kaya to. Pero si Aling Rosa ay umiling. Tony, hindi natin pwedeng iwan to. May mga bata sa ilalim, at hindi sila mga ordinaryong bata. Kung aalis tayo, susundan nila tayo. Si Jessa ay lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi ordinaryo. Papa, hindi tayo aalis, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang bata na may lihim. Ito ang lupa nating gayon. At kailangan nating pakainin sila, o kakainin nila tayo. Biglang tumigil ang oras. Si Mang Tano ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Jessa, ano ang ibig mong sabihin? Sigaw niya. Pero si Jessa ay ngumiti. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Mang Tano, hindi mo ba narinig? Sila ang pamilya kong ngayon. Sa gabi na ikalimang araw, ang lupa ay nagsimulang bumuka muli. Pero hindi na mga kamay ng mga bata ang lumabas. Isang babae, mataas, tayet, may korona ng bulaklak na itim, at mga mata na pula na parang dugo. Ang kanyang katawan ay parang lupa na nabuhay, at ang kanyang mga kamay ay may mga kuko na parang puno ng kaimito. Ako ang reyna, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga libingan. At kayo ang bagong tagapag-alada. Si Mang Tony ay tumakbo, hawak ang pala. Lumayas ka, sigaw niya, pero ang reyna ay ngumiti lamang. Tony, hindi mo ako kilala? Ako ang lupa na binili mo. Ako ang sumpa na tinanggap mo. At biglang lumitaw si Kuya Ruel. Buhay pa, pero hindi na tao. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang mga kamay ay may mga kuko na mahaba. Tony, tamilya tayo, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang bulong mula sa ilalim. Si Mang Tano ay ginamit ang anting-anting, sa ngalan ng Diyos, sigaw niya, at sumabog ang liwanag. Ang reyna ay sumigaw, ang kanyang katawan ay nagsimulang matunaw, pero hindi siya namatay. Hindi ninyo ako mapapatay, sabi niya, at ang kanyang katawan ay naging lupa na pula. Ako ang lupa, ako ang sumpa, at kayo ang bagong pamilya. Si Jessa ay lumapit sa reyna, hinawakan ang kanyang kamay. Mama, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay pula ng gayon. Hindi tayo aalis. Ito ang lupa natin. Si Mang Tony ay lumuhod. Ang kanyang mga luha ay nahulog sa lupa. Rosa, ano to? Sigaw niya, pero si Aling Rosa ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga mata ay walang buhay.
Tony, hindi natin kaya to. Sila ang pamilya nating ngayon. At sa ilalim ng bahay, ang lupa ay nagsimulang umungal muli. Pero hindi nagutom, hindi nagalit. Ito ay pagbaiti. Ang pagbabalik ng sumpa ay hindi pagbabalik. Ito ay pagtanggap. Kabanata 6, Yenji bago may-ari ng lupa. Isang taon pagkatapos ng gabing iyon, ang baryo ay parang nakalimutan na ang nangyari. Ang mga bata ay naglalaro na uli sa kalsada, ang mga manok ay tumitilawk tuwing umaga, at ang mga aso ay tumataho tuwing may estranghero. Ang puno ng kaimito ay nakatayo pa rin sa harap ng bahay, pero ang mga dahon nito ay lunsyan na lunsyan, at ang mga bunga ay matamis na matamis. Ang bahay ay bagong pintura, puti, malinis, at may mga bulaklak na rosa sa hardin na itinanim ni Aling Rosa. Si Mang Tuni ay nakatayo sa labas, hawak ang isang supot ng bigas. Siya ay payat pa rin, pero may ngiti na ngayon sa kanyang mukha. Rosa, handa na ba ang adobo? Tawag niya, at ang kanyang boses ay parang musika na hindi na natatakot sa dilim. Si Aling Rosa ay nasa loob, nagluluto, at ang amoy ng adobo ay lumalabas sa mga bintana na parang paanyaya sa mga kapitbahay. Si Jessa ay nasa kwarto, naglalive sa TikTok. Guys, 1 year na kami dito sa bagong bahay. Grabe, sobrang peaceful na, sabi niya at itinitutok ang camera sa kanyang kwarto. Ang sahig ay bagong kawayan, walang butas, walang tunog. Ang kanyang mga paa ay malinis, walang guhit, walang kuko. Pero sa kanyang mga mata, may liwanag na pula na hindi nakikita ng kamera. Sa labas ng baryo, may isang bagong pamilya na dumating. Isang pamilya ng Eblay na galing sa Dubai. Si Mang Edgar, 40 anyos, payat na parang poste ng kuryente, ay may mga mata na laging nakatingin sa malayo. Sa wakas, may lupa na tayo, sabi niya habang tinitingnan ang scene na nakasulat. AR sale, 5 hektarya, murang-mura. Kasama niya si Aling Luz, 38 anyos, na may bit-bit na supot ng mga buto ng sampagita. Para sa hardin natin, sabi niya at ngumiti. Kasama nila si Carlo, 14 na anyos, anak nilang panganay. Si Carlo ay may cellphone na laging nakadikit sa kamay at sa bawat hakbang niya sa bagong lupa ay may live stream. Guys, welcome to our new home. Grabe, parang paradiso to. Sabi niya habang itinitutok ang camera sa puno ng kaimito na parang nakayuko sa harap ng bahay. Si Mang Tuni ay lumapit sa kanila. Hawak ang susi ng bahay. Edgar, Luz, Carlo, welcome sa bagong tahanan ninyo, sabi niya, at ang kanyang ngiti ay malawak na malawak. Murang-mura to. 5 hektarya. May sapa pa sa likod. Pero, at tumigil siya, parang may sasabihin, pero umiling na lang. Basta, maganda to para sa pamilya. Unang araw, ang araw ay nakapako sa kalangitan. At ang init ay parang kumot na basa. Si Mang Edgar ay abala sa pagbubungkal ng lupa gamit ang pala. Dito ko itatanim ang sampagwita, sabi niya habang hinuhukay ang isang butas. Ang lupa ay madilim, basa, at may amoy na parang bulaklak na matamis. Grabe, parang may hardin na dito noon, sabi niya at tumawa. Si Aling Luz naman ay nasa loob ng bahay, naglilinis. Ang sahig ay gawa sa kawayan, at sa ilalim nito ay walang puwang nakita ang lupa. Habang nagpupunas siya, napansin niya ang isang maliit na butas sa sulok. May parang hangin na lumalabas, malamig pero may amoy ng rosas. Edgar, may butas dito sa sahig. Tawag niya. Si Carlo ay nasa labas, naglalive. Guys, look at this tree. Para may mukha, oy. Sabi niya habang itinitutok ang camera sa puno ng kaimito. Sa screen ng cellphone, may mga netizens na nagko-comment. Grabe, para may meta yang puno. Carlo, wag ka diyan, creepy. Baka may blessing diyan haha. Unang gabi, ang buwan ay bilog na bilog at ang liwanag nito ay parang gatas na natapon sa lupa. Ang pamilya ay nagsalusalo sa hapunan, adobong manok, kanin at mangga na binili sa bayan. Sa wakas, magkakasama na tayo. Sabi ni Mang Edgar habang hinahawakan ang kamay ni Aling Luz. Si Carlo ay nasa kanyang kwarto,
isang maliit na silid na may kawayan na dingding. Naglalive pa rin siya. Guys, first night sa bagong bahay. Grabe, ang tahimik dito. Parang may, at biglang tumigil. May narinig siyang tunog sa ilalim ng kama. Keararke, parang may humihila sa kawayan. Guys, may sumiting sa ilalim ng kama ko, sabi niya at itinututok ang kamera sa sahig. Sa screen, makikita ang isang maliit na kamay. Maliit, pero may mahabang kuko na lumalabas sa butas sa sahig. Dahan-dahan nitong hinawakan ang paa ni Carlo. Sigaw ni Carlo at nahulog ang cellphone. Sa labas, si Mang Edgar at Aling Luz ay biglang tumakbo. Carlo, anong nangyari? At sa malayo, si Mang Tony ay nakatayo sa ilalim ng puno ng kaimito. Hawak ang isang supot ng dugo na manok. Ang kanyang mga mata ay pula ng gayon at ang kanyang ngiti ay malawak na malawak. Welcome sa bagong lupa, bulong niya at ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Kami ang bagong may-ari at kayo ang bagong tagapag-alaga. Sa ilalim ng bahay, ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Parang may huming na, parang may buhay. At sa gitna ng dilim, may mga mata na nagmulat, pula, basa at puno ng gutom. Ang bagong may-ari ng lupa ay hindi na si Mang Edgar. Sila na,